Una pong katanungan, ah, kasi ang katwiran po ng ating Pangulo, pati po yung mga nag-propose na i-zero budget, wag pong bigyan ng budget ang PhilHealth mula po sa GAA, General Appropriations, no? Ay dahil may sobra pa raw na pera, no? Ito po, ang danger po nito, kaya naman pala may mga sobrang pera, mismong wala pa pong dagdag na benepisyo, mismo po sa mga dapat ginagawa ng PhilHealth sa atin, hindi po nila natutugunan, no? Halimbawa po, yan po pala ay yung mga konsulta, i-konsulta na yan. Kukonti lang po yung nakakaalam, no? Kukonti lang po yung nakakaalam sa ating mga kababayan na may libre pong konsulta, yung i-konsulta na yan. Hindi po nila pinopromote. Hindi ko po alam kung bakit. Tsaka may karapatan pala yung bawat mamamayan na miyembro ng PhilHealth na taon-taon ay pwede pong magpa-check up ng libre, no? Okay. Hindi pa bukod pa puro ni. Isipin po natin na sinero po yung budget nila, ang katwiran, may pera pa yung PhilHealth. At isa pa, meron pa reserve fund. At isa pa, mangungulekta pa raw sa mga miyembro ng PhilHealth. Actually, naawa po ako sa mga kababayan nating OFW. Hostage kayo rito eh. OFW natin na sila po ay hindi ko alam, no, hindi yata kayo makakapag-renew. Hindi ko alam kung ano yung nire-renew nila, yung parang bahagi po ng nilalakad na papeles. Isa po sa mga required na bayaran ng OFW bago makaalis o manatili silang OFW ay yung hulog po sa PhilHealth. Kaya hostage na hostage kayo ng PhilHealth eh. 'Di ba? Wala kayong option kundi hindi kayo makakaalis, 'di ba? Ayun yun. Paki-correct nga po ng mga OFW natin kasi hindi ko ganong kabisado yan. Yung mga OFW lang po nagsasabi niyan. Okay. So, eto po, sa totoo, hindi po pinapaalam sa atin na dapat pala may free check-up. No? Katulad po, ang ganda ng halimbawa dito ng Cielo Cute Magno. OEC. Ano ba? Ayan, OEC. Ano yung OEC? Ayan, at least ito sa experience nila yan. Ano po ibig sabihin ng OEC? Pakiano lang po. Okay. So ibig sabihin, isa po sa requirement ng ating mga OFW. Kaya hostage. Hinostage po kayo ng PhilHealth. Pero yun po, no, kinuwenta po ni Cielo Magno, kung ipinatutupad lang po ng PhilHealth yung kanila pantungkulin na magkaroon po ng check-up, libreng check-up. Kung yung pagbabakuna po, nakita nyo naman, no? Overseas Employee Certificate, okay, kita nyo na. Bago pala makakuha niya ng Overseas Employment Certificate, kinakailangan pong miyembro kayo ng PhilHealth o naghuhulog kayo ng PhilHealth. Okay. Isa pa po, no? Hindi po namin alam. Sagot pala ng PhilHealth, batas po pala yan, no? Sagot pala ng PhilHealth na dapat mayroon pong annual check-up lahat po ng miyembro ng PhilHealth. Imaginein po ninyo at saka yung mga kasama po yung mga yung mga anong tawag diyan? Yun pong mga beneficiary o yung beneficiary ang tawag. Kung ginawa po ba natin na parang bakuna yan, na lahat ng tao ay nire-require na magpa-check up, balik po tayo rito. Sabi ni Cielo Magno, pag kinuwenta mo yun, kung lahat ng Pilipinong miyembro, tsaka yung mga beneficiaries nila ay nagpapa-check up, kulang na po yung budget. Ibig sabihin, no, kaya po sumusobra yung budget ng PhilHealth kasi hindi niya po tinutugunan yung sinasabi ng batas na dapat nagampanin niya. Kasi po, hindi naman libre yung doktor eh.
sagot po ng PhilHealth yung ating annual check-up dapat. Pero dahil hindi po sinasabi sa ating ayon po sa COA po to Commission on Audit, ang dami palang utang ng PhilHealth sa mga ospital, hindi lang po sa pribadong ospital. Marami rin pong utang ang PhilHealth maski po sa pampublikong ospital na nagiging dahilan po na pagkaantala ng pagbili ng mga So kung binayaran lang po ng PhilHealth yan, wala sanang makukuha to si Ralph Recto. Ngayon, ang tanong po, pati po presidente, nagsasabing palpa kasi yung PhilHealth, kaya nakuna ng pera. Palpa kasi yung PhilHealth, kaya zero budget. Ang tanong, bakit po wala natatanggal sa PhilHealth kung palpak? O bakit wala nagre-resign? Kaya mapapaisip ka Yung bang sinasabi nyo kapalpakan ay sinadya kaya para makakuha ng pera? Kailangan ni Recto ng pera Bakit po kailangan? Ayon din kay Ted Filon, 1.2 trillion ang ating budget deficit. So kinakailangan po nilang makakuha ng mga pagkukunan. Alangan namang utang lang lahat yan. Ubus tayo dyan. Ang lalaki ng utang natin. No? Ayaw naman nilang pakawalan yung mga AKAP, yung mga ibang ayuda. Kahit wala ng pandemya. Kung palpak, anong gagawin natin? Correct. Simple lang po. Pagpalpak, kayo pinuno, nakasalalay lang sa inyo, yung kumbaga, wala pong contract yan. Yan pong mga tao na yan, hinire po yan, no? Yan pong mga tao na yan, hinire po yan para hanggat gusto pa ng gobyerno. Hindi po yan nakakontrata, hindi po yan fix. Yung mga PhilHealth, lalo na po yung nasa taas, pwede pong palitan yan. Kung mismo yung Pangulo nagsasabi na palpak, okay. Bakit hindi nyo po maintindihan yan? Nakulang pa po. Ngayon kasi, ang sinasabi ni BBM, mas malaki pang benepisyo sa PhilHealth. Zero na budget, mas malaki pa raw ang benepisyo. Ang nakakaangal po dyan, lalo na po sa mga OFW, hindi na nga nila napapakinabangan, kakargahin pa ng mga PhilHealth member yung mga non-PhilHealth member. PhilHealth member pa rin po ang gagastos sa proyekto na ng pamahalaan. Anong proyekto ng pamahalaan? Yung mga non-PhilHealth katulad ng mga senior citizen at saka tong mga miyembro ng mga mahihirap, yung pinakamahihirap, yung may mga certificate mula sa barangay na sila ay indigent. Sagot pa rin po ng mga miyembro ng PhilHealth, sumusobra naman kayo. Iyon po ang hindi maunawaan ni BBM na kung nabibigyan, hindi pa po mag-extend kung yung serbisyo ng PhilHealth ay dapat, kung yung serbisyo po ng PhilHealth ay maibibigay niya. Wala pong dahilan para ipamigay pa yung kulang pa po. Kulang pa po sa PhilHealth mismo. Ayan. Okay. So dahil po dyan, sabi ni Ted Filon, may nakikita pa po ba kayong pag-asa? No? Tanong niya kay Shelo Magno, wag tayong mawala ng pag-asa. Alam niyo po, doon ako natutuwa pag may napapanood po akong ganyan. No? Kasi ako rin minsan alam ko, ramdam nyo rito yung frustration natin dito sa channel. No? Yung sama-sama nating frustration. Tapos nakita ko kanina si BP Sara, meron siyang sinabi rito na, pero sabi nga ni BP Sara, Filipinos enjoins Filipinos to unite in facing nation's challenge in 2025. Lagi po tayong wag mawawalan ng pag-asa. Kasi yan lang po yung natin, panghawakan natin. Yung pag-asa natin na matatapos pa ito. At ang maganda po nito, no? Lahat po ito pwedeng matapos. Lahat po ng mga
panggigigil natin sa kasalukuyang gobyerno, pwede pong magwakas yan. Sa paanong paraan po. Now, may control tayo. Malapit na po ang eleksyon. Iboto lang po natin yung lahat po ng mga Duterte candidates. Kalahati na po. Kalahati na po ng laban na ipanalo na natin. Kaya dapat very positive tayo. Okay. Ito po, may RA number 11199. Ayan, meron pong mga contribution rate dito. Ayan. So, 2019, magiging 12%, 2020, 12%, 2021, 13%, 2022, 13%, 2023, magiging 14%, 2024, 14%, 2025, 15%. Yan po ay SSS contribution. 'Di ba? Ngayon, sinisisi po ng mga to si Digong dahil yan daw po ay batas. Alam niyo po, no? Ngayon, may pinakita rin na kwenta. Buti nga may nagpakita hindi ko na lang makita ngayon. Meron din pong pakita ng kwenta na tataasan din po taon-taon yung hulog sa PhilHealth. Kasabay po niyan halos no? Magtataas din po ng hulog sa PhilHealth taon-taon. Tanong, may nakaamba po bang pagtaas ng hulog sa PhilHealth ngayon? Malamang wala. Kasi ang pinag-uusapan pa nga ngayon, bawasan pa yung premium. Makinig po kasi kayo, no? Ito po, pakinggan nyo po itong sinasabi ko para maliwanagan po kayo dyan sa SSS. Okay. Batas po yan. Batas din naman yung PhilHealth Di ba? Ayon din po sa PhilHealth, doon sa batas ng PhilHealth, magdadagdag din po ng contribution yung mga Pilipino every 2 years o every year sa PhilHealth. Kay Digong din pong batas yun. Tanong, sa tingin nyo ba pinatupad natin yung batas ni Digong na yung PhilHealth magdadagdag? Putya kalokohan na yan pag magdadagdag pa kayo ngayon. Kinunan nyo nga ng budget tapos magdadagdag kayo. Di ba? Ay pwede pala badong. 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 Pwede pala gawin ng presidente yan. Opo. Lahat po. Basta po hindi illegal. Pwede pong gawin ng presidente. Naintindihan niyo po? Presidente siya Ipagpaliban mo kasi mahirap ang Pilipinas. Pinirmahan niya ni Digong, ano po ang basehan niyan? Makinig po kayo, lapit niyo po ulo niyo. Ang basehan po niyan, papaunlad po yung Pilipinas. Kung ang trend po ng Pilipinas ay nasunod doon sa nangyari kay Digong, papunta na po tayo sa mataas na antas. Middle class na po tayo sa mga bansa. Kung si Digong po, yung presidente, nakabatay po yung pagdadagdag, maganda po yan. Pag mataas po ang sweldo mo, masarap magbayad ng mataas na SS. Bakit? Sa'yo din mapupunta yan Mataas din yung kontribusyon ng pamahalaan. Ang SS po kasi, may contribution ka, kung magkano yung kinontribute mo, yun din yung contribution ng pamahalaan. Kung mas malaki ang contribution mo, halimbawa, 5,000 ang kinakaltas sa yung SS, 5,000 din yung ibibigay ng pamahalaan. So yung 5,000 mo, hindi na 5,000 yun, 10,000 na yun. Mas maganda po kung malaki ang sweldo ng mamamayan, mas maganda po na mataas hulog niya para pagkuha niya ng SS pension niya, mataas yung pension, or pag nilamsam niya yun, malaki po dahil hindi lang po yan, no? Hindi lang po yan pera niya. Kung hindi, pera din ng pamahalaan. Dinoble yung pera natin. Yan po yung social security system. O ano po masama dyan? Ngayon,
Kung itutuloy nyo yung pagkakaltas, kahit hirap na yung Pilipino, nakabatay po yan sa presidente ng Pilipinas. Pag panay kalokohan, nakakatawa talaga itong mga to eh. So aminado kayo na mali na magtaas ng SSS premium. Kasi sinisisi nyo kay Duterte. Eh mali pala, bakit nyo tinuloy? Simple lang po yan. Nakabatay po yun. Kasi ang projection ng Pilipinas, payaman. Kung mayaman ka pong bansa, mataas ang sweldo mo, bit ka aangal. Eh sa'yo din mapupunta yan. Pero kung wala ka na halos sinusweldo, tataasan pa yung SS, mataas na bilihin, naintindihan nyo po? Pwede po yan sabihin ni Marcos, wag muna kayong magtaas. Naknang po pa naman, no? Hindi lang po yan ngayong ginagawa. Lahat po na nangyayari ngayon, kagagawa na po yan ng Pangulo ng Pilipinas ngayong 2024, 2025. Wag nyo pong sisihin yung, kung ganyan lang pala, kung ganyan lang pala na ang masusunod si Digong, edi dapat nasimula na yung Mindanao Railways. Bakit hindi nyo pinagpatuloy yung Mindanao Railways? Kasi sabi ng Pangulo nyo Sabi ng Pangulo ngayon, wag muna yung Mindanao Railways. Masama ba yung Mindanao Railways? Masama ba yung Mindanao Railways? Hindi po. Bakit hindi tinuloy? Eh sinabi rin ni Digong na may pondo na, meron ng negosasyon, okay na lahat. Bakit hindi tinuloy? Eh pwede kasing hindi ituloy ng presidente. Pag magagandang proyekto, ayaw niyong ituloy. War on drugs. Ano po ang pangit sa war on drugs? Gumanda ang komunidad, gumanda lahat. Bakit hindi niyo tinuloy? Pero pag ito, katulad nito, tataas yung SSS, premium, kahit hindi kaya ng tao. Ay, sabi ni Duterte kasi, pinirmahan ni Duterte yan eh. Ha? Sabihin nyo lang na ayaw ko. Hindi lang po yan ang una ngayon. Si Digong mismo, binali niya yung batas na yan. Nung pandemya, sabi niya, teka muna, bakit natin tataasan yung premium yung mga SSS member? Eh, pandemya nga. Di pwede pala. Bakit hindi po pinipigilan? Eh, putya, kailangan lumago yung mga SS. Balang araw, pag marami na kayong pera SS Teka lang muna. Ralph Recto, puntahan mo nga yun. Baka makakuha tayo dyan. Huwag nyo kaming pinagbububula. Sisisihin nyo kay Duterte ang SSS. Sino ba presidente ngayon? Tigil-tigilan nyo na. Kung yung inutil ang presidente nyo, huwag nyong isisi kay Duterte lahat. Ano kayo ng tatay nyo? Kung si Duterte kasi ang presidente ngayon, hindi kayo aangal sa SS. Dahil ang pinoproblema sana ng mga Pilipino ngayon, saan magbabakasyon? Sobra-sobra pera. Ang daming investor sa atin. Yan yung problema eh. Lahat minasama nyo. Pogo, minasama. Ang laki ng kinita natin sa Pogo dati. Ano yung Pogo eh. Maraming krimen eh. Maraming krimen kasi hindi nyo kayang kontrolin. Si Duterte ba sa tingin nyo hindi niya kayang kontrolin yung Pogo? Kaya pala eh. Di sa presidente lang po yan. Tignan nyo po, pinalit nyo sa Pogo. Sari-saring sugal. Okay sana kung yung kaya ayaw nyo ng Pogo dahil ayaw nyo na sugal eh. Po tiyan, dami pong online na sugal ngayon eh. Kalagay rin po sa PhilHealth. Ito nililihim sa inyo ng mga bugok na vlogger nyo eh. Nakalagay din po sa PhilHealth na taon-taon magdadagdag ng premium sa PhilHealth. Ngayon ba may dinagdag tayong premium? Wala. Ay pwede pala.
Pwede palang ideklara ng Pangulo na huwag kayong magdagdag ng premium. Pwede po. Pangulo siya ng Pilipinas eh. Ang mga bawal lang po yung mga illegal. Hindi naman po illegal yan na huwag munang dagdagan yung SSS. Digong pa rin ang may problema. Kayo nagdagdag, kayo pumayag na magdagdag ngayon, tapos isisisi nyo kay Digong. Kung si Digong ang presidente ngayon, hindi aangal ang tao. Bakit? Maunlad ng Pilipinas sana ngayon eh. Oh. Ayan po, mga ganyang kalokohan. Tanong nyo sa vlogger na yan na pinagmulan niya na si Digong daw ang may kasalanan ng pagtataas ng SS. Tanong nyo sa vlogger na yan. Hindi ba nakalagay rin sa may batas ng PhilHealth na taon-taon din magdadagdag ng contribution? Opo, nakalagay din yan. Bakit hindi pinapatupad ni Marcos? Pwede palang hindi ipatupad. Pwede po. Mahirap ang Pilipinas. Katunayan, ang laki ng binibigay nating ayuda eh. 'Di ba? Pwede po. Yung inalaw po ninyo yan lahat po yan, sagot po ng presidente ngayon. Panay kayo sisi na sisi. Kung alam lang namin, kung sinabi lang ni Bongbong, pag ako nanalo, lahat ng harapin kong problema, isisisi ko kay Duterte, sino boboto sa iyo? Hindi naman ganyan yung sinabi mo eh. Continuity and unity. Nung nanalo, yung ka-unit team niya, sinaksak agad sa likod ng mga tropa pips. Yan po ang pagbabalik tanaw natin, no? Ngayon po naganap 2024, formal na pong naghiwalay ang unit team. Wala na pong pikean. Nag-resign si BP Sara sa DepEd. Binanata na siya ng lantaran ng House of Representatives sa pangunguna ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas, si Martin Romualdez. Walang katapusan. Ngayon pong taon na to, naganap yung hiwalayang Marcos Duterte. Ngayon ding taon na to, naganap, no? Yung antanging ginawa ng House of Representatives ay siraan ang mga Duterte sa kanilang mga quadcom, sa kanilang iba't ibang committee. Panay paninira po sa Duterte. Ano po epekto? Durug-durug tayo. Walang nag-invest sa Pilipinas. Tigil yung build. Sa madaling salita, napigilan ni Marcos ang pag-unlad ng Pilipinas sana. Yan po ang epekto ng pamimili natin. Ngayon, may eleksyon 2025. Ang daming problema ng Pilipinas, ang daming budget, ang daming perang nawawala.